Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, pag-usapan natin. Ito pong mga reaksyon ng mga DDS mga kababayan ha. Tawan-tuwa po ang mga DD shit. Sapagkat po yung rally po ng Iglesia ni Cristo, yung kanilang peace rally, ay tila ba pumabor sa kanilang grupo. At may interview nga dun sa isang namumuno sa Iglesia ni Cristo nang sabi, kaya sila sumusuporta o against the impeachment of Sara Duterte kasi wala naman napatunayan. Wala pa naman daw resibo na talagang itong si Sara Duterte ay karapat-dapat na ma-impeach. Kaya naman ang haba rin ng paliwanag ni Marcoleta, mga kababayan. Siya po ay nag-grandstanding dyan po sa Quirino Grandstand. Mahaba po. Siya lang po ang nabigyan. Siya ang tanging politiko na nabigyan ng pagkakataon na magsalita dyan po sa INC rally. Siguro napagbigyan ng INC kasi nakita nila bagsak sa survey. So para matulungan, kahit pa paano magkaroon siya ng exposure dyan sa maraming tao kasi sabi nila mahigit 1 milyon ang umattend dyan po sa rally dyan po sa Quirino Grandstand. So, yun po ay exposure para kay Rodante Marcoleta. Abangan natin kung makakatulong ba sa kandidatura ni Marcoleta yung kanyang pagharap, pagsalita dyan po sa milyong tao, dyan po sa rally ng INC. Kasi mga kababayan, si Chavit Singson ay umatras na po sa pagka-senator. So, mali siya kasi ang dahilan niya dun sa kanyang health. Hindi niya na kaya na tumakbo pang senator kaya siya ay umatras. Pero kung titingnan ninyo, malamang at sa malamang ang dahilan kaya siya umatras kasi bagsak din siya sa survey. So itong si Marcoleta, ilang surveys na ang nagdaan, talagang lagi pong laglag, hindi po pumapasok sa top 12. So siguro kaya siya nabigyan ng pagkakataon na magsalita ng Iglesia ni Cristo bilang tulong na rin sa kanya, doon sa kapatid nila, kasi mukhang maulats po Kaya siya po ay nabigyan ng pagkakataon na magsalita. At yun, binanatan niya yung Quadcom. Sabi ko nga sa inyo, nag-grandstanding si Marcoleta dyan po sa Quirino Grandstand. Marami pong politiko na nandun. Ito nga po, yan Si Bato, si Robin, at sino ba to? Si Belhica. So sila po ay nandoon. At nakita ko nga rin po nandun sa Codley, si Isko Moreno, si Chi Atienza. So, maraming mga politiko na hindi nabigyan ng pagkakataon magsalita, nandun lang sa Gedli. Kumbaga, pakaway-kaway lang. Ayan. So, tuwan-tuwa po itong mga DDS, mga kababayan. Dahil pabor na pabor sa kanila yung nangyaring rally dyan po sa Quirino Grandstand, sa Davao at sa ibang timang lugar sa bansa. Talaga na mga sinamantala nila ang pagkakataon. At yun, halatang-halata naman na pabor ang Iglesia ni Cristo dito sa mga DDS, mga kababayan. Pero may narinig ako yung sa isang ministro na nagsalita sa bandang huli. Natuwa ako dun sa sinabi niya at ako ay sumang-ayon naman na dapat kasi tigilan na yung bangayan. So sana nakikinig si Sara Duterte na nung sinabi. Kasi sila nagsimula ng bangayan Sa totoo naman alam niyo kung nagkakaisa sila. Kung etong si Sara Duterte at si Presidente Marcos ay nagkaisa at walang ganitong bangayan, maganda sana takbo ng bansa natin. Kaya nga, gumitna na itong actually, hindi gumitna. Tumabi kay Sara Duterte at sinabi, teka, tigilan nyo naman na yung bangayan. Parehas namin kayong binoto. Tapos, mag-aaway kayo, nakakahiya kami. Sinuportahan namin kayong dalawa, tapos kayo mag-aaway. Ang matindi na ito, mga kababayan, hindi nag-aaway yung yung ine-expect natin Sino ba ine-expect natin na mag-aaway dapat? Yung kampo ni Leni Robredo at si Bongbong Marcos, ayun ang inaasahan natin mag-aaway Diba? Pero hindi ganoon na nangyari. Ang nakita natin ngayon na nag-aaway, etong parehas na yung magkakampi. So, kaya siguro nagsalita na itong Iglesia ni Cristo, teka lang. Parehas namin kayong binoto namin kayo, kinampanya namin kayo, tapos kayo lang mag-aaway. Kaya siguro nagsalita na rin itong Iglesia ni Cristo. So tama yung sinabi nila at nag-quote pa sila sa Biblia na tama na tigilan ng bangayan. Tigilan ng pagkakahiwa-hiwalay, sangayon po ko ron. Kaya sana narinig ito ni Sara Duterte. Yung kampo ng mga Duterte kasi sila naman talaga nagsimula na itong gulo Okay, so dahil po dyan tuwan-tuwa ang mga DDS.
dahil nga po sila po ay napaboran dyan po sa malaking rally na ginanap po dyan sa Luneta Grandstand, dyan po sa Maynila. At dahil dyan, nagpasalamat din si Sara Duterte, Grabe, Sara Duterte, nagpasalamat, Ito mga kababayan, Sara Duterte, nagsalita po. Pakinggan po natin yung sinabi niya tungkol po dito sa Iglesia ni Cristo. Isang mapagpalang araw sa aking mga mahal na kababayan. Taus-puso akong bumabati sa lahat nang lumahok sa malawakang peace rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Muli, sa aking mga kababayan, maraming salamat sa inyong malasakit sa bayan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Okay, so yan po Sara Duterte. Nagpasalamat siya. Siyempre, kakampi sa kanya itong Iglesia ni Cristo, mga kababayan, di ba? Against impeachment, O kaya nagbigay siya ng statement at nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo, maging sa lahat na po nang umattend dyan po sa rally. At si Presidente Duterte, si dating Pangulong Duterte, nagsalita rin, mga kababayan, Ito po si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsalita po. Pakinggan po natin ano ba sinasabi ni former President Rodrigo Duterte. I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve the people. I would like to thank all groups and individuals who have the best interests of our country and our people in their hearts for showing up to be counted all over the country. This participation in the prayer rally show that they know and care what is happening in our country today. Amid all this noise, let us be forceful and ensure the meaningful future for our children and our children's children. Hirap na magbasa si Hirap na magbasa si former president, matanda na kasi. Pero binabasa niya yung kanyang sinasabi. Let us demand what is due to our people. Okay. Alright, so yan. Nagsalita Sara Duterte, nagsalita si former president at pangiti-ngiti lang. Pangiti-ngiti lang. Ay, nataalis ko. Pangiti-ngiti lang yung mga DDS. Si Marcoleta naman, nag-grandstand. Kaya po yun nangyari. Talagang pabor na pabor sa kanila itong rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya sabi nung iba, sabi nung mga pro-impeachment naman, ito naman daw ay minority lang. Itong Iglesia ni Cristo ay minority lang. At sabi nga ni Castro, kahit hindi sila iboto ng minority, hindi ito makaka-apekto sa kanilang pagtakbo sa 2025 midterm elections. So yan, mga kababayan. Ano sa tingin nyo? Anong reaksyon ninyo? Yan po sa nangyaring rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi sa totoo lang, kahit pa sabihin nilang hindi politika, meron pa rin nahaluan pa rin ng politika itong kanilang peace rally. Diba? Pero maganda rin yung nangyari kasi kahit papano nakita natin na meron silang mga pahayag na patama rin kay Sara Duterte at maging ganun din kay Presidente Bongbong Marcos. No? Kasi napilitan na magsalita Kasi kasalanan din ng Iglesia ni Cristo to, ba't nagkakagulo Bumoto sila binoto nila si Marcos saka si Duterte. Ngayon sila nga nag-aaway. Na siguro nagpumiglas na. Teka.
Ayusin natin to. Hindi pwedeng ganito. Sana lang ito mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo, INC, ay hindi talaga kayo maimpluwensyahan ng mga ilang mga politiko. Kasi parang nahahalata kasi kayo na meron kayong pinapanigan. Okay, so sige nga guys, comment kayo kung ano masasabi niyo sa rally. Pero ang mga masasabi ko lang, masaya po ang mga DD shit. Masaya po sila. Kasi nga po, obvious naman na talagang pumabor sa kanila lahat ng nangyari diyan po sa sa rally diyan po sa Luneta Grandstand. Yung mga vloggers nga nila nandun Sabi nila bawal daw mga DDS, mga vloggers, pero nandun Sige, video dito, video doon. Ayan, bahala na sila doon. Basta tayo naman dito sa Batang Maynila to, ang gusto lang naman natin ay yung totoong kapayapaan. Totoong pagkakaisa. Wala pong halang politika. Kasi sabi nga sa inyo, hindi po tayo panatiko. Kahit pa sumusuporta tayo sa gobyerno, kung mali naman ang ginagawa ng gobyerno, kinakailangan nating punahin. Pero kapag tama naman ang ginagawa ng gobyerno, halimbawa may magandang ginagawa naman ng mga Duterte, bakit hindi natin sila papalakpakan? Papalakpakan din natin sila. Kaya lang, wala pa akong nakikitang tama. Tingnan natin, malay niya magbago ang ihip ng hangin dahil nga po sa nangyaring actually hindi pakikialam panghihimasok. Ganun din, parang ganun din na tayo panghihimasok, pakikialam ng Iglesia ni Cristo dito po sa politika sa ating bansa. Basta importante, Importante, magkaisa na tayo. Totoo naman yun. Kailangan nating ayusin ang problema ng bansa. Totoo lang, talagang maghihirap tayo mas lalo kung puro politika ang uunahin natin. Dapat unahin nyo naman ang kapakanan ng taong bayan. Okay, so yun lang po. Sa tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to, sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.